kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bisya Pabadi Ballesteros, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Abay, ang aga-aga namamalengka na ang Pangulong Bonget Marcos, ha? Abay, Ednyal, ano bang binili? Pagka ba nagpupunta ng palengke ang presidente, namimili ba siya, ha? O pipisil-pisil lang ng mga paninda dyan? Abay, ano bang tinignan niyang presyo? Presyo ng bigas, presyo ng galunggong, o presyo ng isda at mga gulay. Aba, Mr. President, kailangan bumili ka ng utong, tsaka kabatiti, tsaka saluyot. Damdaming Bayan. Abay, pero sino ito, Mr. President, itong Chinese national, ha? Abay, paano nangyari yung mga kaibigan? Wanted doon sa China, abay tumakbo dito sa Pilipinas. Aba, wanted sa Pinas, mahibigan kinanlong ng isang cabinet secretary at binigyan ng refugee status. Aba, ang lakas naman nito, ha? Ayan, parang narinig ko na to kay Senator Risa Ontiveros sa Senado, ha? Ano bang nangyari dito, Senator Risa, ha? Ayan, sino ba itong Chinese national? At hindi lang cabinet member ang kumakanlong sa kanya ngayon. Abay, meron pa isang Taipan, business tycoon. Alang yan. Damdaming Bayan. Ang lakas naman ito. Baka ingat-ingat tayo. Baka spy yan. Ha? Anyway, mga kaibigan, magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang. Oy, good morning nga pala kay Senate President Tito Sen at House Speaker Faustino Boji III. Ayan, abay, tatapusin daw po ngayong linggo, mga kaibigan, ang panukala sa pagkakalob ng emergency powers sa Pangulong Marcos para desisyonan po, mga kaibigan, kung ano ang ibibigay sa power, kapangyarihan sa presidente para makontrol po, mga kaibigan, ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayan. Abay, bababaan o sususpindihin ang tax. Ayan. O kaya ay bawasan lang yung excise tax. Ayan. Pero narinig ko kahapon, Manang Milky Raymond, ha? Abay, siguro dapat maganda rin pag-usapan Senator Tito Sen, Speaker Boji. Abay, yung pong pag-repeal, pagpapawalang bisa sa oil price deregulation law. Ayan. Kasi yung D1 ng oil price stabilization law, mga kaibigan, wala, hindi naman nagkaroon ng fair competition sa oil industry. Ang nangyari po, mabigyan cartel, di ba? Ilang taon tayong pinagsamantalahan dahil sa cartel na ito, hindi naman wala namang fair competition na nangyari, ha? Kaya siguro dapat mapag-usapan yan, dapat may control ang gobyerno dito po sa issue
ng oil industry, mga kaibigan. Abay, grabe na, ha? Mantokin po niyo, mga kaibigan, sasabihin ng mga opisyal pag ganito, lahat tayong magagawa kung tumaas man ang presyo ng gasolina, ha? Kahit umabot pa ng 100 pisong mahigit, ha? Kada litro, ha? Kasi merong oil deregulation law. Ayan, parang inutil ang gobyerno rito, ha? Kaya siguro dapat mapag-usapan din yan. Daming bayan. Teka, di ba Secretary Sharon Garin, naalala mo ba? Abay, ang may-ari ng Petron, ayan, ang Don Ramon San Miguel Ang, ayan. Di ba sabi niya, kailan ba naging issue yan? Sabi niya, willing siya, ha, na ibenta ang Petron sa pamahalaan. Kailangan kasi natin pang-neutralize, na ibenta kasi sa private, ha? Ayan, so anyway, sabihin ni Secretary Frederico, ala tayong pera, ayan. Baka pwede na mga barter, ex-deal, ayan. Kung ibalik ni Don Ramon ang Petron sa gobyerno, mahibigan, abay at sabihin ng gobyerno, o sige, ha, tax pagka nag-operate ang yung international airport dun sa Bulacan, tax holiday ka ng 1 taon, 2 taon. Pwede kaya yun? Pwede bang pag-usapan yan? Senator Win Gatchalian? Daming bayan. Ano pang issue ngayon? Yung nga pala, ha, na-interview natin kahapon si Mayor Francis Zamora, ang presidente ng Metro Manila Council, para sa mga sumasakit ang ulo na mga problema, mga tricycle drivers, jeepney drivers. Abay, mga kuya, yung 5,000 pisong ayuda po ninyo, abay, hindi niya kailangan bigyan pa yung operator. Ayan, sa inyo po yan. Ayan, so klaro, ha? Ayan, kasi ibang operator, gusto pang makihati dun sa 5,000 na ayuda sa ating mga drivers. Daming bayan. Aba, napansin niyo, mahabig, ngayon tumaas ang presyo ng langis, gasolina, krudo. Abay, ang luwag ng kalsada po ngayon, mahabigan, talagang ininda po. Ayan, ininda ng ating mga kababayan ang oil price increase. Kaya nabawasan na po ang mga sasakyan sa kalsada ngayon. Abay, pwede bang yung bang mga electric na golf cart, pwede ba sa highway yan? Yan yata ang mura ngayon. Ayan. Electric cars. Ayan, pero siyempre yung mga Tesla, mahal yan. Ayan. Mga ano pa ba, ha? Siguro baka pwedeng golf cart. Ayan. O nga pala, ha? Ang sabi ng sino may sabi, pwede raw ang MMDA, ayan, Chairman Artes, abay, maglalagay daw sila ng shower rooms para sa ating mga siklista, ha, napapasok sa kanilang mga opisina. O nga naman, ha? Di ba, Kuya Ariel Oreta, sa ganitong sitwasyon, sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Kaya lang, bakit nawala na yung mga bisikletang pinapahiram ng MMDA noon? Senator Francis Tolentino, ayan, ikaw ang nagpauso nun ng mga bisikleta sa sa EDSA, ha? Nakasabit lang sa mga pader dyan sa EDSA, pwede mong hiramin. Aba, baka pwede ibalik yan ng MMDA, Chairman Don Artes. Daming bayan. Talaga, saan ba matatagpuan itong si Saldico? Ayan, di na ba mahanap ito, ha? Baka pwede na tayong makahingi ng balato. Grabe may ng balato, ha? Sabi ni Yusek Bernardo, binalatuan siya ng 130 million pesos. Grabe, ha? Daming bayan. Sandali lamang at narito muna ang report mula sa Malacanang. Abay, nakabalik na ba sa palasyo ang Presidente Mislet, ha? Ano bang nabili niya sa San Juan Agora Market? Ayan. Kasama pala dito ang bilib kay kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel.
Alam po niyo mahabigan ito bilyonaryo ito pero down to earth ito ha. Ayan talaga namang tumatapak sa lupa, ika nga ha. Ayan, sana ganyan lahat ng mga cabinet secretary. Ayan, mukhang napasubo na rin yung si Secretary Maria Cristina Roque. Abay, ang sabi po nandito ay mga misis, 1 to 2 months ay hindi na po magtatas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Hari nawa magkatotoo yan. Daming bayan. Pero ang pamahalaan pinaplansya na ang ilulunsad na libreng sakay program ay naman kay Executive Secretary Little President Ralph Recto. Dagdagan, di ba yung labas libreng sakay yan? Kaya lang siguro yan ang paramihin. Ayan yung mga labas. Kasi, teka, kailan ba effective yung bukas na? Yung dagdag pasahe po mahabigan, ayan sa jeepney, tricycle, ayan taxi, naku, tataas na po ang pamasahe bukas mga kuya mga atenga. Alamin natin report mula kay RS14, Let Narciso please come in. Miss Let, saan ang mga libreng sakay? Lakay, nagsasagawa na ng inventaryo ang gobyerno para sa ikakasang libreng sakay programa. Layo nitong makatulong sa commuters, lalo na sa mga estudyante at manggagawa, na makatipid sa gitna ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin dulot ng gulo sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ginagawa ang inventory para matukoy kung aling assets ng pamahalaan ang maaaring gamitin sa deployment at sino-sino ang maaaring magkaroon ng partisipasyon. Sabi ni Recto, kabilang sa tinitingnan ang mga sasakyang pagmamay-ari ng gobyerno at pag-arkila ng mga bus para magamit sa programa. Kakausapin rin anya ang LGUs na nagpapatupad na ng libreng sakay para hilingin na palawigin pa ang kanilang operating hours. Naniniwala ang palasyo na malaking tulong kapag napagsama-sama ang mga pamamaraan na ipatutupad sa libreng sakay. Lakay? Metro Manila ba yan o nationwide? Hindi pa binanggit Lakay pero sigurado ay mayroon sa Metro Manila. Yung binabanggit mo Lakay, Love Bus, mayroon naman na yan sa Metro Manila. Konti-konti lang Kailangan dagdagan. Oo. At saka maglagay din sa EDSA. Ayan, oo, yung mga major routes. EDSA, Espanya, Commonwealth, saan pa ba? Ayan, Rojas Boulevard. Yan na kayong kabilang doon sa ikukonsidera para dito sa libreng sakay. Matatandaan mo dati nagkaroon ng service contract. So mukhang isa yan sa ikinukonsidera rin. Ayan, tsaka parang maganda ibalik yung mga double decker na love bus, ha? Ang ganda kaya no, ha? Para kang turista pagka naka double decker ka. Kagaya sa ibang bansa, 'di ba? Maraming ganyan, double decker pa. Ayan, okay. So, kailan magpapatawag ang presidente? Alam mo, ang may kulang pa yata sa aksyon ng presidente, Secretary Dave Gomez, ha? Abay, siguro Mr. President, baka, Secretary Ralph, Mr. Little President, ha? Baka yun na magpatawag ng emergency meeting sa lahat ng mga cabinet members. Ayan, pag-usapan kung ano ang maimumungkay nila sa gobyerno na pagtitipid, ha? Naalala ko pag ganito may crisis tayo nun, Miss Let, sa kuryente, langis, may mga pagtitipid na ginagawa yung mga cabinet members, wag gagamit ng mga Ford Expedition, mga ganyan. At saka yung mga offices noon, yung energy saving, daylight saving time, ha? Yung from 12 to 1, pinapatay yung mga aircon, di ba? Ayan. Pwede pang gawin yun? Oo, pinatutupad na yan Lakay. Pinapatupad na ba? Memo. Memo sa Malacanang. Naglabas ng memo ang Malacanang Lakay, diba, sa mga ahensya ng pamahalaan. So, yung mga agency, kanya-kanya sila ng energy conservation. Ayan, energy conservation. Actually, kahit sa Malacanang Lakay, doon sa press office, babanggitin ko na lang, hindi lahat ng ilaw ay nakabukas ngayon. Pambira ka ba? Ba't ngayon mo lang binabalita? Sana noon pa para narinig ang mga government agencies sumunod ka agad. At maging sa mga private companies. Sumunod na kayo. At saka yung aircon, nandoon na rin sa
ilan nga ba yon 24, 25, ganyan. At hindi lahat ay nakabukas din. So, lahat sila ay may mga ipinatutupad na pagtitipid lakay. Dapat yan ang inaanunsyo ng Malacanang. Kumbaga, sa private na company, may mga memo, ayan, mga circular na ganyan, ha? Para ipatupad ka agad at maging sa private sector ay sumunod din. Meron na lakay, meron na. Actually, nung binanggit pa lang ng presidente, naglabas na rin kaagad ng memo at ayun, kanya-kanyang memo na rin yung mga government agencies. Actually, pati GOCCs. Hindi natin narinig yan kaya siguro... Meron lakay. Meron ba? Oo. Wala yata sa news natin yung memo yan. lakay. Ayan. Naman kailangan natin. Siguro yan ang ulit-ulitin ng presidente. Kasi hindi naman lahat ng mga agencies sumusunod dyan Ayan. At pag-uusapan din ang private sector na sumunod din sa pagtitipid. Tama, lakay. At actually, ang unang na ano dyan, lakay, ay yung sa mga sasakyan, di ba? Yung sa gasolina. Naalala ko na panahon time ni dating Pangulong Erap Estrada noon Naalala ko mga cabinet secretary noon yung mga gumagamit ng mga Ford Expedition biglang gumamit ng mga Toyota Innova. Ayan. Ayan. Okay nga Rod. So ano pang schedule ng presidente bukod sa pamamalengke sa San Juan? Ma'am, mamaya lakay, baga natapon pa ito, manunumpa yung mga bagong opisyal ng KDP at mayroon ding bisita pa ang presidente, Prime Minister ng Kingdom of Bhutan. Ayan na. Sa Malacanang yan, mamaya lakay. Di ba ipapatawag ng presidente yung pwede ipatawag yung US Ambassador sa Malacanang, ba't ginyera ni Trump ang Iran? Nagkahetot-hetot tuloy ang buong mundo. Ayan, naapektuhan. Ayan. Ay, nako. Anyway, sige, abangan natin yan, Miss Reta. Abay, may mga KBP officials pala manunumpa sa Malacanang mamaya. Oo, lakay, mamaya. Sige, abangan natin yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Reta. Good morning, balik sa'yo, lakay. Daming bayan. Leta Narciso live mula sa Palasyo ng Malacanang at ngayon kung nasaan ang Pangulong Bonget Marcos. Abay, ano bang pagka ba nagpupunta ng palengke, Edniel, bumibili ba ang presidente o parang nakikiusyos. Tinitingnan na ang presyo ng mga bilihin. Dapat siguro din Mr. President, dapat mag-uwi ka rin ng kunyari, na malengke ka rin regalo mo kay First Lady. Ayan. Okay binili kita ng saluyot, ayan, utong tsaka kabatiti, mga tipong ganun ba Ayan, para konting sweet. Pero ang Pangulong Marcos, ang sabi sa supply ng langis, pagkain, everything is normal. Ano po? Okay naman, tama nga naman Supply ng langis at pagkain normal. Ang presyo ang hindi normal, Mr. President. Aris number 52, Edniel Parosa mula sa San Juan. Anong pinamili ng presidente sa San Juan? Wala bang libreng isda mula kay Mayor Francis Zamora? Edniel Parosa, please come in. Lakay, sinisilip ko saka nung presidential district command, walang supot. Walang supot? Ang birang... pinamili. Pagdating nila dito kanina, ang unang check ng Pangulo Lakay, yung bantay presyo, yung malaking bukitin na nasa mga palengke. Nakalagay ko alin ang pinakamura sa isang produkto. Sinuri yung timbangan ng bayan. Saka inikot yung palengke at nagbigay nga ng maikling pahig sa media. Walang binili Lakay kung ating pagmamasdan yung ating presidente. Pero kanyang binabanggit, normal ang supply ng langis, maging pagkain, pati abono o fertilizer para sa mga magsasaka. Sinabi yan ng Presidente Bongbong Marcos sa gitna ng naranas epekto ng tensyon mula sa gitnang silangan. Sa pag-ikot nga ng Presidente dito, City of San Juan, binanggit na sumusunod naman yung mga retailers sa tamang presyo. Sa katunayan, wala man ang pagbabago yung halaga ng mga pangunahing bilihin ngayon, fresh noong nagdaang isang buwan. Kaya man aminado si PBBM na hindi pa rin ito lahat ng sitwasyon dito. Sa sitwasyon lalo na yung tagal ng supply. Ang bigyan din ng Pangulo na epektibo yung conservation efforts o yung pag-ipig na ginagawa ng marami. Kaya meron natin normal levels ang mga halaga at supply sa mga pamilya natin ng Presidente. Asan? Malaking epekto, sir. Kasi
Wala dyan, nung last week na stock. Hindi na si Presidente yun eh. Asan si Presidente Bonget? Anong sabi? Ayan. Mr. President, take it away. Anyamutan, apay awan. So far, we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to hoard. Our vendors are cooperating, and they are keeping the prices down at normal from what we were maybe a month ago. Pareho pa rin. Ayan. Atin ni Presidente Bongbong Marcos. Kasama niya lakay sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Trade Secretary Maria Cristina Roque, Secretary sa Si Secretary Maria Cristina Roque ba yung nakasalamin? Parang neneng-nene. Ano? Anyway, so, dapat itong si Mayor Francis Zamora, dinala si Presidente doon sa doon sa wet market, yung tindahan ba ng mga isda, ayan, Apo Presidente, ayan, dapat pagka nandiyan kayo sa palengke, hawak-hawakan nyo ng mga paninda, ayan, yung mga, punta ka doon sa tindahan ng mga pwesto ng mga isda, ayan, pisil-pisilin mo rin mga galunggong doon, ayan, mga tilapia, ha, ayan, pagkatapos makipagkamay ka sa mga tindera dyan, ayan. Kasama yun doon sa mga Pangulo, yung lugar ko saan siya nakatayo sa Bito. Ayan yan, bahagyan ng wet market. So, nung pagtapos kasi sila silipin yun sa area kasan, ginawin kami ng kanyang protocol at hinayaan na siyang mag-ikot. Ginali kami doon sa specific na place at tinabang na lang namin siya. Pero inikot ng Presidente itong Agora Public Market. For context lang para doon sa ating mga itong Agora Public Market sa lungsod ng San Juan. Pero ito lang kayo yung sa ating experience sa pagko-cover. Ito talaga yung medyo mataas o mahal yung presyo ng mga bilihin. Kung para sa iba na malalaki kagaya kunwari sa Pasig Mega Market o sa Mega Q-Mart dito sa Quezon City. Mataas yan. Agora, medyo mahal talaga o pricey yung kanyang mga produkto. Kaya nung inikot ng Presidente, ang kanyang binabanggit, at least sa comparing sa nagdaan isang buwan, kaya hindi pa raw gaanong nagbabago. O normal ang presyo ng mga bilihan. Hindi natin malalaman sa mga susunod na linggo dahil tuloy-tuloy yung krisis sa Gulf region. Dapat kung talagang mamonitor ng Presidente ang presyo, dapat dalas-dalasan ang pagpunta sa mga palengke. Para malaman talaga ang presyo. May comparison ba? Ayan, At saka, ayan, Secretary Kiko, ayan, tura mo si Presidente na humawak-hawak din ng isda. Si Kiko, Secretary Kiko Laurel, dito ang bilib palibasa fish magnate ito. Ayan, fishing magnate ito humahawak talaga ng isda. Dapat pahawakin mo rin si Presidente. Ayan, yung parang yung hindi nandidiri sa mga parinda diyan. Ayan. Ipakita niya siya ay ayan, makamasa. Ganun ba? Hindi yung kasi iba diyan parang ayaw humawak sa mga sa mga paninda diyan. Dapat matuto ang Presidente nga ganyan. Ayan, makisalamuha sa masa. Ayan, at makipagkwentuhan, malaman ang tunay na damdamin ng ating mga kababayan. Tsaka yung mga namamalengke dapat kinausap din. Ate, kuya, ayan, yung bang 100 niyo may nabibili pa ba yan? Nakabili pa ng isang tali ng utong tsaka kabatiti yan. Mga tipong ganun ba? Nako, nawala ka na, Edniel. Ayan, sige. Ayan, Edniel. So from Agora Market, saan ang punta ng Presidente? Secretary Laurel at Secretary Roque? Lakay. Nawala ka. Ikot. Lakay Deo. Bakit ganun ang signal, Jeric, ni Edniel? Ayan. Tsaka dapat para rin dapat may supot-supot din ng Presidente. Gusto ko ito. Ayan. Sige, ayusin natin yung signal mo, Edniel. Mula po sa Agora Market dyan sa... alam ko na, Edniel, kaya medyo mahal ang presyo ng bilihin dyan sa Agora Market San Juan kumpara dyan sa Pasig. Mga yayamanin yata yung mga namamalengke dyan, mga taga Green Hills. Okay, Edniel, ayan, anyari na. Saan ang punta ng Presidente mula sa Agora Market?
itong Agora kasi nasa puso nga ng Metro Manila palibasa. At saka tama ka yung mga katabi nitong establishment, mga commercial area. At saka bagsakan kasi ito ng kumukuha lamang ito sa mga bagsakan kaya medyo mahal yung presyo ng mga bilihin dito. Bilhin dyan, galing pa ng Divisoria. Ayan. Oo, yung mga isda rito lakay galing din sa may Nabotas Fishport. Tapos ganoon din yung ibang mga produkto hinahango lamang dun sa ibang bagsakan. Hindi naman nagtagal lakay yung presidente ng Republika, mga kalahating oras lamang din nang nag-ikot siya ay umalis na rin. At kasama syempre yung kanyang presidential staff. Hindi na rin nabanggit sa amin kung saan, pero malamang lakay alam yan sa Malacanang press corps kung ano yung kanyang next na activity sa ngayon. Hindi na rin siya nagtagal at lumis na rin lakay dito sa Agora Market sa lungsod ng Samar. Si Secretary Laurel at Secretary Roque, ayan, anong sinabi sa presyo ng mga bilihin? Yun lakay, parehas itong binabanggit ng presidente. In fact, yung binanggit ng Pangulo ay galing nga doon sa kanilang report. At hopefully lakay, yung binabanggit ni Secretary Laurel na paging yung ating mga magsasaka at yung mga mining isda na mabigyan ng fuel subsidy ay ma-implement na rin at maramdaman na rin dahil syempre gamit din nila yung langis para doon sa pag-produce ng pagkain na makaka-apekto rin sa supply na aabot dito sa Metro Manila lakay. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel Parrosa mula sa Agora San Juan. Wala rito sa Eastern NCR, balik sa iyo lakay Deo. Damdamin Bayan. Edniel Parrosa, maraming salamat. Ayan, Secretary Dave. Ayan, ando ba Secretary Dave kanina o si Yusek Castro? Ayan, dapat kunting rin. Paramdam din. Ayan, dapat pag ganyan alam mo, ang isa pong napakagaling ding trade secretary nung araw mahabigan ni ayan, namimiss natin, si Secretary Joe Concepcion. Ayan, abay tsaka sina Ordonez, ayan, yung USEC noon, talagang pagka nagpunta sa mga palengke po, mahabigan, talagang hinahawakan, tinatanong kung ano talaga ang presyohan ng mga bilihin. Ayan, yan din ang kurang dito kay Secretary Maria Cristina Roque, ha? Mukhang sosyal ito. Rin dating trade secretary din na ayan, naka-signature na sapatos. Ayan, pagpunta sa palengke, di siyempre, takot na takot maputikan yung kanyang sapatos. Ayan, dapat pagkapunta kayo dyan, handa kayong madumihan. Damdamin Bayan. Handa kayong mangamoy isda. Babalikan po natin lang pang mga reports. Sandali lamang, itong si Madam Miss World talaga, Joy Conde. Hi, Ma'am Joy Conde. Ayan, idol daw niya si Miss Universe Gloria Diaz. Ayan, sige na nga, mamaya, ayan, wala bang nag-offer sa inyo, Ma'am Joy, noon na regaluhan ka rin ng franchise ng McDonald's at saka bigyan ng dalawang branch ng 7-Eleven? Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Kabsat, ayan, Justice Ricky at Justice Sam Gaerlan. Oras ganap ng alas 8:43. Ang oras na yan ay hatid sa Bayan. Oras Miss Jackie. 8:50. Uy, wala pa si Sister L, ha? Wala pala kay. Yan sinasabi ko sa tigas na ulo Ayan. Bakit? Nagpatay ba naman kasi ng gown na sexy, ha? Gustong magpapahit para magkasya sa kasal. Ayan. Hindi nasobra. na kumakain. Diet ng diet. Ayan. Crackers lang yata kinakain, tsaka Yakult Ayan. Tuloy, nagka-ulcer. Ayan. Parang hindi na. Ikaw wala kaya. Talaga, ayan. Get well soon, Sister L. Pagaling Ayan. po kayo, Sister L. Maraming naghahanap, ha? Ayan. Sandali lamang, Raymond at Paas. Aba, iba naman ito, ha? Yung bangayan po mahabigan ni Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Abay, tuloy pa rin. Allah. Alang ha?
Ano bang latest ngayon sa Senado? Ano bang pinagtatalunan pa rin, ha? Ayan. Yun pa rin ba? O may iba na? Nasaan na 'yon? Anong sabi ni Senator Marcoleta? Tanga. May sagot si Senator Oo Ping. nga, may sagot si Senator Ping dyan ha? Ayan mamaya makikita rin natin yan. Ayan Anong sabi mo, Senator Ping? Ha? Ayan. Ano yung maliwanag? Maliwanag ang kasing liwanag pa ng bumbunan. Ayan. Wala dito, di ko makita. Ayan. Hindi ito. Sandali lamang. Makikita natin mamaya. Sandali lamang, Raymond at Pa, standby man ang Mili Kirigunan. Anti-political dynasty bill, mistulang pro-dynasty pa rin. Naku, yan ang sinasabi natin. Mapapayag ba ang mga miyembro ng Kongreso? Lahat sa kanila ang pamilya ay nasa politika. Ayan. Yung iba, ginawa ng negosyo ang politika. Ayan. Yung tata, yung lolo, anak, hanggang apo. Ha? Meron sa barangay, Ayan. meron sa national government. Lahat na sila. Ay, sinabi mo talaga. Lousy script. Lousy script daw. Sandali lamang, Raymond, standby man ang Mil Kirigunan. Dapat yung pinag-aawayan dito yung yung pagkakalob ng emergency power sa presidente. Ito ba reduction, suspension, at siguro pag-awayan niyo yung pag-repeal sa oil deregulation law, ha? Ayan, para may control ang gobyerno sa presyohan ng langis, ha? Hindi yung nangyayari ngayon cartel. Daming bayan. Sandali lamang, Sherwin Alfaro. Ayan, papasukin na nga natin si Sherwin Alfaro. Ayan. Pero ano nga ba ang word of the day ngayon, Miss Jackie? Ang ating word of the day ay balato, Lakay. Alam In Tagalog, ayan. Alam mo, Yusek Bernardo. In Tagalog, share or treat. Bakit mali? In taga- English pala. In English, share or treat. Dahil ang word of ganun the ba day yun? nga natin ay balato. In Cebuano daw, bahina. Aha. At Ilocano, tama ba yan, Lakay? Bingay. Bingay. Ayan. Balato. Sa amin sa Barato. Sa amin sa Barato. alam ko yung mga Ilocano, may lahi kaming Kastila kaya Balato, Barato. Ayun yung close, serrado. Ayan, mga Ilocano, may lahing Kastila talaga. Ayan, pero nasaan ang ninong ng bayan ngayon? Ang ating Malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nasa Barangay Damayan, San Francisco del Monte, Quezon City, Lakay. Ayan, siyempre, ayan, para hindi mapanis ang pinamigyan na balato, ayuda mula kay Ninong Sherwin, ibigay mo na sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo sa may Barangay Damayan, San Francisco del Monte, Quezon City? Ba? Nasa QC ka pala, ha, Sherwin? Yes, magandang umaga, Sister J at Lakay Deo. Ito na nga ang ating, hindi makikibalato to, mananalo ng premyo dahil nahuli tayo. Hindi tayo nakahuli, siya ang nakahuli sa atin dahil habang naghihintay ng booking ng Grab, Lakay. Eto, nakaka-tune in sa DZRH at hinanap tayo dito sa Barangay Damayan. Pangalan mo, kuya? Jenmark po, Jenmark. Balilo. Jenmark Balilo. Magkano mo si Arman Balilo ng Coast Guard. Coast Guard. Ano po yun? Sabi ng nanay ko, pinsanin pa daw ng tatay ko po yun. Akala ko sabi ng nanay mo, tatay ko siya. Si Arman. Pwede rin. Pwede rin po. Pwede rin. Pagaling tatay mo niyan. Ayan. Okay. Ayan. So, dahil Lakay, taga Mindoro to. Mahilig din mangisda. Ano? Mangingisda ngayon nang gagarab na. Grab driver ka, kuya. Oo nga, ha? Saan ang delivery mo, kuya? Bali, kanina po nasa San Juan ako. Anong diniliver mo?
Pagkain po. Pagkain. Grab food po ako. Hindi siya ha? Ayan. Ay, hindi po. Nagulat Patay tayo doon. Bigla nagulat si Kuya. Ikaw naman, joke lang yun. Ayan. Bigla po ko natakot. Ayan. Curious lang ako. Yung pagka nagdi-deliver ba yung ganyan marami ba nagbibigay ng tips sa mga dinideliveran ninyo? Masasabi ko po, mas marami pong nagbibigay ng tip. Talaga ha? Ayan. Para sa mga hindi. Mas marami pong mababait na customer. Talaga ha? Ayan. Thank you po sa mga customer namin. Magkano pinakamalaking tip sa'yo? Ano po, may nagtip po sa akin ng 2K. 2,000? Dalawang Wow! piso. Laki, mas malaki pa sa premyo natin. Tapos ang pinabili, Chicken Joy lang sa Jollibee, mga ganon? Opo, may ganun po na Talaga ha? parang natuwa lang sila sa serbisyo. Aba, mabilis. Sa atin Ayan, kaya kailan may matutuwa lakay. Dahil tuwan-tuwa kami. Ano pangalan mo ulit, Kuya? Jenmark Balilo po. Jenmark Balilo. Ayan na, Kuya, dahil napakasipag mo. Bigyan ka agad ng ayuda si Kuya Jenmark. Sherwin. O lakay, matanong muna natin, Jenmark, sino paborito mong announcer tuwing umaga sa DZRH? Lakay Deo Macalma, galing Nero pala. Palmones, Aba. Jerry Baha, Ayan. and Anthony Taberna. Kasama na si Tita Morley. Morley Alinio. Di mo isinama si Kabayan Noli de Castro sa Ted Filon. Ayan. Yun lakay. Iba sa kabila. Hindi daw yun. Sa kabila daw. Dahil paborito mo si Deo Macalma, ito meron ka 1,000 pieces. Maraming salamat po, Lakay. Ayan, welcome Kuya. Ayan. Dire na po. Ayan. Boundary ka na ha. Ayan. Teka muna, magkano kinikita mo isang araw sa pagiging Grab driver? Sa ngayon po kasi talagang ramdam yung tumal. Talaga. Pero dati magkano Tapos, dati magkano pinakamalaking kinikita mo diyan? Nung bago-bago po ako sa Grab, mga 10 hours po 2K ganun. Talo mo ang minimum wage earner ha. Ngayon po, hindi na nakakatuwa. Bakit magkano na lang ngayon 1,000 na po lang. mga 1,000 Aba, ayan. Pwede na rin. Ayan, sipag-sipag lang. Napapagtsagaan naman. Ayan. Okay, ngayon, ngarod Kuya. Ayan. Pero, tanongin mo na ng word of the day, Sherwin. O lakay, malaman natin kung alam mo ang ating word of the day para makuha mo yung ating dagdag na mga regalo. Ang word of the day po ay balato. Aba. Ay, pabalato naman. Sige. Bibingit nga ang balato mamaya, ha? Bibingit ng balatong MP Junior. Ayan. Dahil nakuha mo yung ating word of the day. Ito ang ating medium component tatid sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin tatanggaping grocery bag mula yan sa ACS at sa DZRH. May mga bigas na yan, may mga dilata, at kung ano pa mga kailangan mo sa kusina. Andyan na yan. Tumanda ang mga dancers mo. Ayan. Oo, lakay, mga miyembro ng ng mga sinaunang dance group, Ayan, bayanihan, no? Mga ganyan, bayanihan. At hindi lang yan, meron ka pa tatanggapin na pinakamabango, pinakamalaki, pinakabago ang Private Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain-away formula, 2 kilo yan, kaya kahit gaano karaming labahan, ubos yan. At hindi lang yan, speaking of labahan, isusuot mo na lang ang pinakabagong t-shirt ng DZRH na may pinakamagandang disenyo na minomodelo ng ating pinakabatang model na may malalim na dimple. At meron ka pa papapakain na sweet corn snack mula yan sa Regal Foods International Incorporated kay Ninong ni Kuya Richard C. At match na match yan sa Batang Emperador, Batang MP. Emperador yan, baby Junior. MP. Ayan. MP Junior. Na iyong iinumin mamayang pag-off mo na. Pag-off na, Kuya, ha? Ayan. Pauwi na rin po mga 10 a.m. Ganun ba? Aga mo naman gumarahe. Panggabi po ako, Lakay. Panggabi ka. Lakay. Oo. Lakay. Challenge mo po ako. Mula pag-duty ko po hanggang pag-uwi ko, kabisado ko yung programa ng DZRH. Aba, talaga. Sige nga, ha? Anong oras po ba kayo nagsisimula ng duty niyo, Kuya? 9 p.m. po. Ayan. Tomorrow's News Tonight. Aba. Sige. Po na alam na Tita alam. Morley. Aba. Showbiz Talk Ganern. Aba. Radyo Balintataw. Aba, galing na pati radyo Balintataw. Gabi ng Lagim. Ba, Tapos, talaga. yung drama na po, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Ba, May Pangako ang talaga. Bukas. Kwento at awit. Aba, talagang. Tapos mapuputol po sa music. 3 hours. 3 a.m. po.
Balitang from D. Oh. Next po si Sir Angelo Palmones. Sumunod kay Magandang umaga Pilipinas. Sumunod. 2x2. Sumunod. And paborito ko po, Damdaming Aba, Bayan. talaga naman, Sherwin. Natuwa naman ako. Bigyan mo pa ng 1,000 si Kuya. 1,000 pa si Kuya. Memorize eh. Memorize Maraming salamat po, talaga. Lakay. Ayan, Siyempre, ate. wag po natin kalimutan si Miss Wonder Woman May Binauan po. Oy, Ba, Operation Tulong. talaga naman, avid listener talagang, talagang, Lakay, madalas po nasasabihan na weirdo kasi. Yun gan- nga po, sa edad ko, Aha. nakikinig ng DCRH tutukan. Aba, ba't ka ba nakikinig kasi sa DCRH? Kasi po, bukod po sa entertainment, yung drama, kailangan ko rin po yung yung information sa Ayan, balita. galing mo Sa talaga. DCRH po kasi, Aha. oras-oras po may update po eh. Aba, galing talaga ni Kuya, ha? Ayan, mamaya mag-celebrate ka, Kuya, ha? 3 kutsarita ng Emperador Junior. Ayan. Teka muna, Okay, maraming salamat po. isang tanong na lang, Kuya. Ayan, pagka nasagot mo ito, dadagdagan ko yan. Ayan, anong oras ang simatar? Ayan. Ay, hindi ko na po inabot. Hindi na inabot lang. Ang tagal na nun. Alala si Matar. Sige, Kuya, pahinga ka na. Kung Thank kaya you. ko lang po Ayan. sagutin. Alala pala si Matara na. Hindi na inabot na, wala Hindi na kayo. inabot. Okay, Kuya, maraming salamat. Nakakatuwa ka salamat po, naman. Ang galing-galing. Naku, may isa pa may humapol dito. Pero may baong radyo Aba. na nagbisikleta. Pangalan mo? Aba, Ako po si Paeng, Mirino po. Chupaeng. Lakay Deo, Makalma. Aba, Mayor. ay, Chupaeng. Kumusta po? Nadaanan ko po sila. Galing ako simbahan. Aba, nagsimba pala si Kuya. Ayan na. Opo. Saan simba? Kumusta? Kuya, saan ka nagsimba? Diyan lang po sa may priest ko po, sa Pedro Bautista po. Ganun mo magsimba. O yung Basilica Minor, Lakay. Pinakamatandang simbahan dito Ayan, sa Quezon City. Kuya Chupaeng, ayan, Opo. anong pinalangin mo nung nagsimba ka? Ano po, Lakay, pambiling bigas. Pambili ng bigas. Ayan. Di ba pinalangin na sana, Lord, matapos na ang giyera sa Middle East. Ay, isa Ayan. po yun, Lakay. Isa Ayan, po. Totoo po. oo. Isa po yun sa pag-load ko dahil nabagabag po yung puso ko. Nakita ko na nangyayari sa Middle East. Aba, At hindi lang po yun dahil talagang apektado po yung buong mundo. Lalo na po yung mga maralita na araw-araw na lumalaban. Pero, halos wala po. Pero Kuya Walang Chupaeng, iuwi. di mo naman na ipinalangin na sana Lord, kunin mo na si Trump. Wala namang ganon. Wala naman po. Pero siguro alam po yun ng Diyos. Alam Kita na po ng yun Diyos. ng Diyos Ayan. amang may likha ng langit at lupa. Aba, Kuya, believe naman ako kasi dahil aga mo nga nagsimba. Akala ko sa Baclaran ka nagsimba, diyan pala sa Quezon City. Dito lang po, Lakay. Dito po. Miyerkules yan. Ayan, may pambili ka na ng bigas. Bigyan mo na 1,000 service si Kuya Chupaeng. Salamat po. Ayan, God okay. bless po. Lakay, Kuya, Deo, Mayor, ayan. Makalma. Siyempre, Lakay, Hulog ng Diyos, bibigyan Kuya. bibigyan din natin siya ng panulak. Yung Ayan, vitamin E. ayan, Para matawa naman. Pero isang kutsarita lang para sa iyo, Kuya, ha? Ayan. Opo. Ayan. Salamat po, Mayor. Ayan, Salamat junior po. yan, junior. Ayan, Opo. Emperador Junior. Ayan. Salamat po, Mayor. Okay, Kuya Chupaeng. Napapasalamat po ako sa buong staff ng DCRH. Wala Sa pong anuman. buong kaganapan po, araw-araw. Maraming Aha. salamat po sa mga impormasyon na aming napapakinggan. At sa patas na pagbabalita, komentaryo, lalo na sa Damdaming Bayan at 2x2. Maraming salamat, Kuya. Kaligayahan po namin makatulong sa kapwa katulad po ninyo na madasalin pala. Ayan. Ipanalangin niyo po kami. Ipanalangin niyo ang buong bayan, ang buong mundo. Ayan. Opo, salamat po, Lakay. Maraming Araw-araw po salamat. kasama ko yun, Ron. Ayan, Kuya Chupaeng, ang galing mo manalangin, ha? Ayan, may pambili ka na ng bigas. Sabi mo, bigas na pinapanalangin mo. Totoo Dinilig po, ang ni akin Lord. po, nasa gilid lang. Ayan. Bigas lang ang dinasal pero may kasama pang paulam. Ayan. Baka may extra ka pang medium component dyan. Sherwin, bigyan mo na rin si Kuya Chupaeng. Salamat Ayan. po. Sige lang, bigyan din natin si Paeng ng medium component Ayan. ng Astron. At saka yung... Lakay, Mayor Makalma. At saka yun, nakita ko may t-shirt pa pala extra dyan. Bigyan mo ng t-shirt si Kuya para pagka nagsisimba siya, naka-t-shirt ng DCRH. Salamat po. Yan o. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Welcome, lagi Kuya. tumutok sa DCRH. Salamat po, At baka kayo na susunod nating winner sa DCRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. People
Maraming salamat, Ninong Sherwin. And thank you din sa ating mga listeners, Lakay, lalo na kay Kuyang Grab Driver. Memorize niya lahat. Si Kuyang Arman Balilo. Ayan. Hindi ba? German Balilo ba? Ayan. Ang pangalan niya, John Mark. John Mark. Ayan. At saka si Chupaeng. Ayan. Abay, nagsimba lang si Chupaeng na nanalangin na sana yung pambili ng bigas. Abay, hindi lang bigas ang nagkaroon siya. Meron pang Emperador Junior. Ang bilis. Yaya. Babalikan natin lang pang mga reports sa Raymond. Akala ko yung naayos ni Senator Tito sa itong si Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta, ha? Ba't nag-aaway na naman? Anong bangayan nila, ha? Standby sa mga reports sa Raymond. Standby man ang Milky Rigunan. Standby Giselle Ricafort. Ayan. Naku, pinapa-report ang ICI Giselle, ha? Ano do ang resulta ng investigasyon ng ICI? Ayan. Pero happy birthday muna para sa mga nakilala po, mahabigan, kay Kuyang General Rene Diaz, ha? Abay, ang Undersecretary ng Department of National Defense. Birthday po niya ngayon. Ayan, batiin niyo si General Kuyang Rene Diaz. Binabati ni parang Mike Lin ng Toyota Alabang at saka si Renz Diaz. At happy birthday din kay Kuyang JJ Bautista mula kay Kuya Barney at kay Tatay Pilo D ng Benavista Marinduque. Binabati ng kanyang poging apo na si Johan, Kuyang Attorney Orlando D at ating Brenda Dindo Dizon, happy birthday. At kay Senior Warden Jeffrey Ryan Tantinko ng Malolos Last number 46. Ayan. At mula kay Kuyang Lord Jill Susbilia, Cesar Bautista, happy birthday. At Kuyang Lieutenant Colonel Tony Bugawan ng Butuan Masonic Lodge number 299. Happy birthday! Daming Bayan. Oy, teka muna, baka makalimutan natin Miss Jackie, ha? Abay, ang mga brethren sa TM Caro Masonic Class 136, mga brethren, kami po ay nag-iimbita sa aming public installation mamaya, 2 o'clock, Grand Lodge of the Philippines, incoming Worshipful Master, Rolly Masangkay, Senior Warden John Hansel Fama, Junior Warden Dale Aurelio Texon, Gohas, Grand Auditor, Bear Worshipful, Assistant Commissioner ng BIR, Edgar Tolentino. At ganoon din mga taga-Balangay 9 Masonic Lodge sa 193, nag-imbita sila sa kanilang installation sa Sabado, March 21. Incoming Worshipful Master Kelly Manlangit Jr., Senior Warden Charles Pates, at Junior Warden Ryan Peter Gochico. Daming Bayan. Babalikan natin ang mga reports. Ayan, naku, sa yung sige mamaya tapusin natin ngayong nagagalit na sa akin si Miss World. Parang ayan. last week pa daw kasi yung ayan, sana sino daw ba yung sana marami namimigyan ng franchise ng McDonald's at 7-Eleven. 7-Eleven. Grabe naman magmahal yan. Standby, Raymond, standby man ang Milky Rigunan. Oras, Miss Jackie. 9:09. Reach number. Bayan. Oras, Miss Jackie. 9:13. Nasa ating linya ang Senate President Vicente Soto III. Ayan, alamin nga natin kung maipapasa nga ba within this week ang batas na magbibigyan ng emergency powers sa Pangulong Marcos kaugnay dito sa issue ng excise tax. Senator Tito Sen, sir, SP, ayan, Right Honorable Sir, magandang umaga po. Good morning po. Sir, may Kuyang Mayor, magandang umaga po. Jackie, good morning, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Senator Sir. Una po, ayan, may ipapasa po ba ngayon ang panukala para bigyan ng emergency powers ang Pangulong Marcos bago po kayo mag-recess, sir? Malamang na maipasa namin today kasi napasa namin kahapon on second and third reading sapagkat ito'y certified urgent ng Presidente. So in other words, you do away with the 3-day rule kapag merong certification. So
after second reading, imbis na 3 days after, pwede yung third reading, which we did last night. And then kagabi din, dinesignate ko na yung mga bicameral conference members, si Pia, si JB, at saka si Joel, ano. And then what happens, nag-usap sila, kagabi pa lang nag-usap na sila. And most probably, kung hindi mag-meet, pwedeng maging paper bicam yan kung may konting disagreeing provisions. Ganun lang. Hopefully, ma-ratify namin after magkasundo sila later. I'm sure this morning magmi-meeting sila. So, suspension po, sir, hindi po reduction ng excise tax, Senator Tito, sir? Hindi. Yung sa batas na nakalagay dito sa bill namin, we are authorizing the President to either suspend or reduce or decrease. Yung excise tax. Pwede. Ayan. At ilang may limit po ba? Gano'ng katagal po ito nga emergency powers ni Presidente? Sa ngayon, kung di ako nagkakamali, 3 months ata yung... 3 months. I'm not sure. Medyo hindi ako sigurado sa sagot na yan. Pero ang tanda ko sa debate namin, 3 months. Tapos adjustable, parang ganon. Pwede naman magpasa uli. At kailangan po ba magkaroon muna ng state of emergency, Senator Tito Sen, sir, bago gamitin ng Pangulo ang kanyang emergency powers? Hindi eh. Ang nakalagay doon is kapag may certain amount na inabutan na. Yung $80 yata. Mga presyo ng langis. Per barrel ng crude oil. At saka kung ano-ano pa na mga posibilidad pagdating doon at makakasama sa mga kababayan natin, then he is authorized. Yung title nga namin. So hopefully that will be carried by the House version also mamaya. Senator, sir, isa pa. Napag-usapan daw po yung oil deregulation law. Ayan, may nagmungkay nga ba na i-repeal na itong oil deregulation law at ibigay ang kontrol sa gobyerno dito sa oil industry, Senator, sir? Ako, Kuyang. Opo. Ganun po ba? Ayan, oo. Ay, ikaw pala. Ayan. Ika naman pala. Bilisan na kaagad. Oo. Ito, ganito Yes, sir. Noong 1998, bago umalis si President Ramos sa Malacanang, opo, I'll be very blunt about this. Yes, sir. Nabraso Senado nun para ipasa yan. Yung downstream oil deregulation. Alright? Para malaman mo kung para mapatunayan kung ganong kabigat yung sinabi ko na nabraso. Hindi ko sinasabi kung sino nagbraso Basta may nagbraso dyan sa Senado. 13 lang ang boto ng bumayag dyan ganun ba? Oo. So, manipis. One vote lang. 1998. Isa ako sa mga hindi bumoto kasi kinakabahan kami noon. Ako kinakabahan noon. Sinasabi ko na baka mamaya nawalan tayo ng control dyan. Yes. Ano na nangyari? Katulad ngayon, kaya natin gusto sana dito sa excise tax dito sa aming mga pinapasang mga bill, ay maibalik natin yung kailangan malaman ng gobyerno, magkano ba bilhin nyo? Magkano bilhin ninyo? Itong mga oil companies, magkano bilhin nila? Kailan nila binili? Katulad ngayon, biglang nagtataas ng gasolina yung mga iba, di ba? Tama. Bakit? Kailan ba nila binili yan? After, nung may gera na o bago mag-gera? Iba presyo nun. Opo. Iba presyo nun at ngayon. Bakit tataas nyo kagad? Tama. Di ba? Ngayon, nung araw ganun. Dahil wala niyang downstream oil deregulation na yan. Dahil regulated ng gobyerno. Kaya sinasabi ko, wala nang masyadong debate. I-repeal na lang. Balik natin doon sa original. Oo, ayan. Nakalungkot naman, beer mo, inutil ang gobyerno, walang control pag ganitong emergency. Tsaka ang sinasabi din po kasi, Senator, is staggered, utay-utay. Pero parang isang bagsakan din po kung hanggang 20 pesos ang itataas ng diesel,
Tuesday, magtataas sila ng mga 16. Mhm. Tapos sa susunod na araw yung the rest. So ano po yung staggered doon? Ano po Okay. yung... Hindi maganda. Kaya natin binibigyan namin ng kapangyarihan ang Pangulo na kontrolin yan. At in support of that, kung ito hindi matatapos sa loob ng 3 buwan, in support of that, kaya ako pinail nga yung oil deregulation repeal. Oh, yan. Aba? Alisin na natin yun, balik natin sa dati, yung may say yung gobyerno, may control ng gobyerno, alam natin kailan bumibili, saan binibili, magkano bili. Di ba? Ngayon lahat ngayon yan, bulag tayo eh. Wow. Nasa control nila ngayon eh. Oho. Di ba lahat yan? Sabi nga nila, marami nang magagalit sa akin. Hindi ba alam mo, matagal nang maraming galit sa akin. Hindi, tsaka ito, Senate President Tito Sen, sir, para sa bayan po ito. Ayan, para alam naman natin na may cartel, oil cartel eh. Ayan, siguro dapat mabuwag na yan, sir. Correct ko yan. Kasi ang gobyerno, kahit pa paano ang gobyerno nakikinig pag napintasan kumikilos, di ba? Ito ba mga oil companies pag sila ba napintasan pinapasin ba tayo? Wala eh. Hindi. Wala, mga tengang kawali eh. Ngingitian ka lang. Ayan, naku, sama po kami ng benta dyan, Senator Tito Sen, sir. Sana'y isulong nyo po ang oil pag-repeal sa oil deregulation law at marami ang matutuwa pag yan ay naipasa. Ayan. Thank you, sir. Hopefully. Sige, thank you. Salamat, Jackie. Thank you. Kuyang, thank you very much. Maraming salamat, Responsible Sir. Ayan, Senate President Vicente Soto III, ang ating Senate President. Daming bayan. Yan ang matagal nating sinasabi. Ayan, siya pala ang nagpanukala. Ayan, hindi pala Senator bumoto pala. noon. Oh. Ayun. Sino ba mga ng braso kasi noon? Ayan, so at least Senate President na mismo ang nagsusulong mahabigan. Napaka-importante yan. Apo Boji Speaker. Ayan, Speaker Boji D. Ayan, sana po ay sundan nyo rin. Suportahan ang aksyon. Ayan, napanukalan ng Senate President Tito Sen na i-repeal na ang oil deregulation law. Daming bayan. Sandali lamang, Raymond Manang Milky, susunod na kayo, promise. Pero alam po ninyo, sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N+ Gold. Most worshipful Dr. Pacifico Boy Anyaga. Abay, invited po kayo. Inaasahan po kayo mamaya sa ating public installation. Ito po ay isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kasi kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Aba, ikaw din, Ma'am Joy Condemis World. Ayan, kailangan mo rin ng N+ Gold kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuya mga ating mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Pero batiin mo natin ito, Miss Jackie, baka makaramdam, magpa-almusal, wala pa tayong breakfast. Ayan. Batiin mo natin na happy birthday si Don Carlos Pobre. Ayan. At may isa pa. Sino? Kasabay. Si Miss Wina. Binauhan. Ayan. Aba, happy birthday. Ala ba Sabay tayo sila. dyan? Aba. Dalawa sila, baka naman. Pagka di pa naman naramdaman, ewan ko na lang. Daming Ang sabi nila, siya daw si Wonder Wina. Wonder Wina. Sana may wonderful morning ngayon. Makatim tayo na almusal. Oras, Miss Jackie. 9:23. Ang oras ay hatid sa inyo ng Pediatric Development. Jackie! 9:30. Eto na, ayan. Oy, sa mga principal, mga supervisors, ang sabi po ng Pangulong Marcos, bawal ang mga bayarin ngayong graduation season. Kasi may mga dyan, actually may dalawa na ako natanggap na nirereklamo naningil doon ng 1,000, 3,000. Para saan daw yun? Graduation. Ayan. For graduation? Oo, meron pang 3,500.
Alam mo kung bakit? Bakit, Lakay? Abay, gusto graduation, Manila Hotel. Ang bira naman Kakaiba naman pala. Sa bagay, private school kasi ito pero public school, sabi ng Pangulong Marcos, bawal ang mga singilin kontribusyon. Kailangan ay simple lamang po. Dapat yung mga para fair sa mga hindi kaya, school uniform na lamang ang gamitin. Eto na ang report mula kay Raymond. Maunahin natin si Raymond, si Manang Milky, ha? Ayan. Si Milky muna, ha? Inaawat pa ni Raymond sina Senator Ping at Senator Marcoleta. O nga pala, di natin natanong si Senator Tito Sen kanina, ha? Kamusta na po ba ang dalawang senators? Abay, kuya nga Tito Sen, ayan, di mo ba talaga kayang awatin itong si Senator Marco at Senator Ping? Time out muna, time out? Oo, time out muna, ha? Sige, si Manang Milky, anong report sa Kamala? Anong latest? Anti-political dynasty bill, mistulang pro-dynasty pa rin, pero kasalukuyang setup ng Senado ganap na maaapektuhan. Detalye sa report ni RH12, Miss Milky Ragunan. Miss Milky. Lakay at Jackie, kapag naging ganap na batas, tatamaan ang kasalukuyang komposisyon ng Senado sa ilalim ng anti-political dynasty bill dahil sa probisyon ng second degree of consanguinity. Ito ang paliwanag ni Honorable Representative Zia Alonto Adyong, Chair ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa pagtalakay ng House Bill 8389. Sa interpellation ni Akbayan, Party List Representative Shel Socno, sinabi ni Adyong, direktang maapektuhan ang setup ng Senado na ngayon ay may 4 na set na magkakapatid ang nakaupo sa ilalim ng 20th Congress. Hindi man binanggit pero sila ay magkakapatid na sina Senators Cayetano, Tulfo, Villar at Ejercito Estrada. Narito ang paliwanag ni House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairman Zia Alonto Adyong sa interpellation ni Akbayan Representative Shel Socno. It will directly affect the current setup in the Senate right now. I would admit, Mr. Speaker, there are four sets of siblings serving under this current Congress, Mr. Speaker. And I do not want to mention their names. We all know who are they, Mr. Speaker. 4 sets of siblings. Once this bill would pass, and they're very much directly affected of this, because they're within the second degree of consanguinity and affinity. So definitely there will be impact on the national level, Mr. Speaker. Not apart from the one that I just explained to you, Mr. Speaker, it weakens the possible sources of votes, Mr. Speaker, from localities that has captive votes simply because of the control of one family over that locality. And it will weaken, possibly, Mr. Speaker, the votes that we will provide for a certain national candidate who are running for either president, vice president, or senators. But directly with this bill, Mr. Speaker, it will change 180 degrees the setup in the Senate because we know that there are 4 sets of siblings currently now serving under the 20th Congress. Yung ang gusto natin. Samantala, kinontra naman lakay ni Jokno at the Union Bill dahil pinapayagan pa rin daw ang sabay-sabay na paghawak ng kapangyarihan na magkakamag-anak sa maraming posisyon sa gobyerno. Sa interpellation, sinabi ni Jokno, pwede pa rin ang iisang pamilya na may presidente, congressman, governor, mayor at punong barangay na sabay-sabay na nasa pamahalaan. Datos, pinatayang 5,613 sa kabuang 9,852 elective positions ang mabubuksan naman para sa mga bagong leader na nais magsilbi sa gobyerno. Ako si Milky Ragunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky. Ayan, sama kami kay Congressman Shel Socno. Talagang may impact, talagang grabe ang impact. Yun talaga ang layunin ng anti-political dynasty bill, Congressman Adyong, ha? Hindi namang Senado, maski Malacanang. Ayan, sa lahat. Dapat walang sinisino dyan. Dapat fair and square. Daming bayan. Samantala, ito na ang Bangayan. Ayan. Bangayan nga ni na Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Huwag lang magsasabunutan. Tuloy. Tuloy pa rin. Ang detalye sa report ni RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Exactly, Mayor. Sa
kahit na anong pagkakataon ay tuloy ang bangayan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson at Senate Senador Rodante Marcoleta. Kahapon ay sa Commission on Appointment o CA ang mga ito nagparinigan ng sumalang sa confirmation ang 57 matataas na opisyal ng AFP. Bilang sa sumalang sa confirmation ay si Colonel Jacqueline Cloma ng Nurse Corps ng Armed Forces of the Philippines. Ang asawa ni Colonel Cloma ay apo sa tuhod ni Tomas Cloma na siyang sinasabing nakatuklas ng okupa at sa kalaunan ay inilipat sa Pilipinas ang pagmamay-ari sa Kalayaan Island Group sa West Philippines noong 1956. Sa confirmation hearing, pinasalamatan ni Lacson ng pamilya Cloma. Hindi tinanggi ni Colonel Cloma na narinig niya sa pamilya ang tungkol sa pagkadiscovery ng kanilang lolo sa KIG. Narito si Senador Ping Lacson. So, is your husband a direct descendant of Tomas Cloma? My husband, sir, happens to be a great-grandson. Great-grandson? Yes, sir, but that his mother's mother is cousin of Tomas Cloma, sir. Yeah. Please extend my regards, and we'd like to thank him for discovering and occupying and owning and donating to the Philippine government the Kalayaan Island Group. Agad sumunod na nagtanong si Senador Marcoleta at gusto nitong ipitin ang wala namang kinalaman sa KIG na nurse ng AFP na si Colonel Cloma dahil sa pagsasabing hindi totoo na si Tomas Cloma ang nakadiscover sa KIG noong 1956. Sa katunayan ay nagreklamo ang maraming bansa pati ang Pangulo ng Pilipinas ng panahon na yon nang ipinaalam ni Cloma ang kanyang pag-ukupa sa Kalayaan Island Group. Matatandaan na sa naunang hearing din ng Commission on Appointment binanggit ni Marcoleta na i-give up na lang ang KIG na hindi nagustuhan ng mga taga-Kalayaan Island Group. Narito naman si Senador Rodante Marcoleta. Senator Lacson made reference to his being the one who discovered the what? Kalayaan Island Group or this press release? Was that supported by reliable accounts, Colonel? Sir, before I will speak, sir, I'd just like to make a disclaimer that my statement will not reflect of my organization. So this will be my personal account, sir, and based on the stories I had from my husband, and I did a little research about it, sir. So I'm not referring, Colonel, to the stories. I'm talking about historical accounts, if they are very viable, that the great ancestor of your husband was the one who discovered the Kalayaan. Ang bahagi ng pagtatanong ni Senador Rodante Marcoleta mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tanga, tanga, tanga. Ano ba talaga, Senator Marcoleta, ha? Ipamimigay mo ang Kalayaan Island Group sa China o angkinin natin? Talagang iba yung sinasabi at ginagawa. Ayan. Sabi nga nila, Attorney Vladimir Putin Pelaez Momo, if he walks like a duck, ayan, if he quacks like a duck, he must be a duck. Tanga, tanga, tanga. Ano ba yan, Senator Marco, ha? Daming bayan. Ay talaga, minsan tuloy, kaya napagbibintang ang homegrown spice. Daming bayan. Pero sandali lamang, Boy Laya Gonzales. Abay, maganda itong congrats sa Congressman Romeo Momo Sr. ng Surigao del Sur. Dahil na-aproban na sa Kamara ang kanyang House Resolution number 882 na nagsasabi na dapat ang Toll Regulatory Board suspindihin o itigil ang pagpapatupad ng taas singil sa toll sa buong Pilipinas, sa Miss Jackie. Suportado nating lahat yan. Yeah. Abay, maganda yan kung Momo. Ayan,
parang ang nag-draft yata nitong resolution na ito, parang abogado ha? Parang Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo ayan. Abay, malaking bagay ito dahil syempre, pag hindi po nagpatupad ng taas singil sa toll sa mga expressways, abay hindi rin maapektuhan ang paninda ng mga biyahero ayan, na nanggagaling pa ng probinsya. At malaking tulong sa ating mga kababayan motoristang bumibiyahe dumadaan sa mga highways. Ayan. Pati na rin lakay yung mga pasahero na galing ng probinsya, uuwi. Lalo na ngayon, papalapit yung Holy Week. Hindi na rin madadagdagan pa yung kanilang pamasahe. At walang katwiran na magtaas ng ng presyo din ng mga kalakal na ibinibigay mula sa mga probinsya. Daming bayan. Pero sabi rito na nag-text Miss Jackie, ayan, Lakay, ang ganda naman ng partner mo. Ayan, ang ganda din ng kanyang dress. Blouse po, blouse. Blouse pala, ayan. Ayan, at nako, eto na kinukulit talaga ako ayan na, eto na nga. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubuit mo, Senator Jinggoy? Mukhang ang partner mong si Senator Joel Villanueva hindi yata safe. Ito na nga, dami na nagagalit ayan, para itong si Andrew Lee Chua, ayan, bossing Cesar, nagagalit na, ayan. Baka maghangi ang cellphone mo, Lakay. Sunod-sunod na ata yung text sa'yo. Ito nga si Kapitan Elsa Bartolome, ayan, sabi niya, ang simatar, ayan, memoryado ko yan, yan ay alauna ng hapon ang simatar, ayan, at ang munting prinsipe na dahil sa kanyang kakulitan ay siyang sumagip at nagpatatag ng kanyang inang reyna, si Matar. Alaga. Hindi ko na ata naabutan. Oo nga, hindi ko na inabutan yan. Narinig ko yung pero hindi ko na alam ang kwento ni si Matar. Ayan. Maraming salamat, Kapitan Elsa Bartolome. At ayon na sa ating bubit, alam nyo ba na talagang super galante, talagang in love na in love? Ito opisyal ng Department of Public Works, kaya ang kanyang chiching na artista, Miss Jackie. Ayan. Ay siguro baka nahirapang manligaw. Ayan. Ang kasama sa panliligaw, parang naalala ko na si Senator Lito Lapid. Alam ba nililigawan niya itong si Melanie Marquez, Miss Jackie? Ano ang kanyang... Di ko alam kung naging shota na niya noon o nililigawan pa. Alam mo kung ano niregalo ni Senator Lito Lapid, Flor, Ricky, Ayan. Biik! Ayan. Baboy! At least nga naman practical. Pero ayon na sa ating bubit, itong taga DPWH, kakabeto Atty. Rodel Cuyang Nobol, ayan, Emiliado, ayan, 7-Eleven, wow. Miss Jackie, ayan. 7-Eleven at of course, meron pang condominium, at high-end na sasakyan. Kompleto Kompleto. Sana talagang sa beauty ng nasabing actress na ito ay talagang siyempre para mapasagot, ayan, lahat na yata ng pangsusuyo, ayan, siyempre bumigay itong si artista, si actress, sister bigyan Sis ka ba Jackie naman ng franchise at ng kondo at ng kotse? Oo, saan ka pa, ayan. Sabi ni Miss Wina, sana all, ayan. Wala na bang kapatid yan? At ayon na sa ating bubit, Miss Jackie, dahil sa pagmamahal nitong si artista at saka ewan ka lang pagmamahal o naging practical na lang. Kasi eventually, alam mo kung bakit? Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nagkaroon sila ng baby. Nitong si taga DPWH
at ang maganda at sexing actress. At ayon na sa ating bubit Miss Jackie, kaya lang talagang super playboy itong taga DPWH. Meron pa isang chiching na dalawa. Not only one, but twice. Grabe naman. Ano namang franchise yung binili Abay, sa isa? eto naman, Miss Jackie. Kaya ingat-ingat ka sa Meta, ha? Ayan, FB, ayan. Yung isang chiching, naassembulan din itong si taga DPWH. Yung chiching niya pinost sa FB. Ayan. Nakita ngayon ni actress. Ayun, nagalit, nabuking. inaway. So ang ginawa Miss Jackie, bago pa lang nangyari yon, ha? Bukod dun sa 7-Eleven na franchise, may ibinigay pang franchise na McDonald's dito sa Maynila. Alam mo yan, Boy Gonzales, ayan, sa Maynila yan, ha? Ayan. At ayon na sa ating bubita Miss Jackie, nung malaman itong si actress na hindi lang pala siya, meron pang iba at naasembulan pa. Ayan. Nagalit, humiwalay si actress dito kay DPWH official. Ano na nangyari? Naghiwalay. Siyempre dahil na-inlove itong taga DPWH, Kuyang Placy Chavez, ayan, hinihintay ni Giselle yung regalo mo, ayan. Small daw. Small o extra small si Giselle? Extra small ata. Extra small, ayan. At ayon na sa ating bubit, eto na Miss Jackie. Ayan na. Abay, siyempre, naghalit yung si actress. Ayan, akala mo ako lang. Ayan, abay, katakot-takot na suyo ang ginawa nitong taga DPWH. At para bumigay ulit, ayan, hindi na maghalit ang nasabi actress. Niregalan pa ng panibagong 7-Eleven, Miss Jackie. Aba, talaga naman. Grabe naman. So, dalawa na. Oo. Dalawang 7-Eleven at isang McDo. O yan. Siguro pagka inaway isang McDo uli. Ayan, baka Jollibee naman. Talaga naman ha? Ayon na sa ating bubit, ang commercial na ba? Ayan, teka, tapusin ko muna to. Di pa natapos ha? Ayan, huwag ka magalat. Ito na, tatapusin ko lang. Ayan na. Ayon na sa ating bubit. Mahirap talaga magmahal ng syota ng iba. Hindi yan. Ayan. Ayon na sa ating bubit, Miss Jackie. Ayan. Abay, ang nasabing opisyal ng DPWH na may syotang artista. Ayan. Nagkabalikan na ulit. Ayan. Dahil nga sa 7-Eleven na pinansuyo. Ayan. Abay, kaya mo yun, Kuyang Byong Garing, ha? Ayan, matulis na galante pa. Ayan, sabi niya. Galing ba sa maleta yan? Tayo dyan. Tayo dyan. Abay, binigyan mo sila ng clue, Kuyang Byong. Ayan, ayon sa ating bubit, Miss Jackie, ang nasabing government official taga DPWH ay sikat na sikat. Siyempre, ha? Alam mo kung bakit? Ayan, ay eto nga pala, ha? Dahil siya ay na-involved din sa flood control scandal. Kaya ang nangyari ngayon, nung magka-aberya at naglabasan ang mga pangalan, naglabasan ang mga mali-maleta, si actress ay lumipad. Lumipad, where? Saan? Miss Jackie. Sabi ni Loverboy, darling, mag-safety ka na. Pumunta na ka sa Amerika. Kaya si actress ngayon at ang kanilang baby, bye-bye Philippines. Let's go to the American dream. Ayan.
United States. Ayan. Hindi ko alam kung sa California o sa the city that never sleeps. New York, near Cubao. Yes. Ayon na sa ating bubit, ang nasabing actress na niregaluhan ng dalawang franchise ng 7-Eleven at McDo. Bukod sa condo at high-end na sasakyan, at meron pang McDonald's. Ito ay sikat na artista sa isang yan ang natural na init sa pagmamahal, Miss Jackie. Yan ang natural na kaligayahan. Siguro si DPWH officially he expresses love naturally. Ayan. Gamit ang honeymoon tea. Ayan. Hindi pala. Gamit ang 7-Eleven tsaka McDo. Ayan. Pero ang honeymoon tea, Kuyang Byong, ayan. Abay, ito'y may taglay na natural herbs, Kuyang Plasi, Hill Kiambao. Ayan. Ito po ay tumutulong upang maipadama. Ayan. At maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ayan. Kuyang Lord Jill Susbilia. Ayan. Abay, alam mo Kuyang Lord Jill Susbilia. Kaya mo ba yan? Captain Benji Escobal? Ha? Ayan. Magregalo ng franchise ng McDo. McDo ngayon, Jollibee. 50 million yata, Miss Jackie. Saan mo pupulutin yan? Ilang maleta kaya yun? O nga, ano? At ayon na sa ating bubit, Gov. Ben Ibardone, ha? Ang honeymoon tea ay gumigising ng init niyang damdamin, making each night a honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica, at iba pang mga butika. Attorney Cornelio Samaniego III. Ayan. Kumusta na si Carly? Ayan. Ayon na sa ating bubit, Erica Dastas. Ayan. Pakibati naman lakay si Persa Condes. Ayan. At mula sa kanyang mga mista sa PMA Tanglaw Class, Tanglaw Diwa Class 1992. Ayan. Happy birthday, Persa Condes. At ayon na sa ating bubit, Dr. Well Aguila, Kuyang Abado Silva at Dr. Joey Laceda. Ayan. Ang nasabing actress ay maganda ito, Miss Jackie. Ayan. Kaya talagang nung niligawan itong taga-DPWH. Oo, talagang hindi tinantanan. Ayan. Lahat na ng pwedeng iregalo, niregalo na niya. Ayan. Pati baby, niregaluhan. Ayan. Kaya subukan na ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Ang nasabing actress na wala na ngayon dito sa Pilipinas, pinasafety sa Amerika. Dahil sa malaking kontrobersya ay si Miss parang parang actress Double A. Double A. Actress Double A ng isang malaking TV network. Sabi rito ni Kuyang Byong Garing, Double A? Ano ba yan? Alona Alegre? Matagal na yung Kuyang. Uhaw yata yun eh. Dummy. Hindi pala Merly Fernandez pala si Uhaw. Ayan. At ayan, natapos din. Ayan, Ma'am Joy Conde, ha? Ayan, tapos na, ha? Yung paninita mo sa akin, ha? Natapos din. Dummy. Bayan.
Standby, Boy Laya Gonzales. Naka-standby ba si Boy? O bukas na siya mag-report? Wala na. Ang bira o may report pa naman kay Consel Ibay. Ayan. Hindi pala. Update. Iba yung report niya. Iba ba yan? Sige, sandali lamang. Babalikan natin ang birthday boy, Don Pobre. Birthday boy, Don Carlos Pobre at Miss Wina Wonder Woman Binauhan. Oras, Miss Jackie. 9:55. Ang oras na yan ay hatid sa Oras, Miss Jackie. 10:03. Hala, tapos na pala tayo. Overtime na. Ayan. Hindi ko pa nababati ito. Avid listener natin ito. Naragsak nga pa nagkasakay Mama Rory Bersamin. Ayan. Si Mama Rosie Bersamin. Binabati ni Bossing Jomay at Joanna Paroko ng happy birthday. At siyempre si Ma'am Rory Bersamin ay binabati ng kanyang lover boy. Ayan. Lucas Bersamin is the name. Ayan. Dating Chief Justice lang naman sa Executive Secretary. Ay bigat na po, Lucas. Ayan. We miss you, Apo. Ayan. At saan ba Apo Lucas, ha? Ano bang regalo mo kay Ma'am Rory Bersamina? Baka pwede mo regaluhan na ng franchise ng McDonald's. Ayan. Iba naman daw, Jollibee. Jollibee naman. At saka 7-Eleven. Happy birthday din kay Kuyang Marsolito Cruz ng pagbati mula sa mga brethren sa Ramos Masonic Lodge 355 at kay Noble Ray Tumampo. Happy 7th year anniversary sa 2019. Class Huwarang Lipi Police Captain Joel Aquino ba? Happy birthday, Captain Aquino, ha? Ayan, sabi dito Miss Jackie. Ayan, nahulaan ko na lakay. Ayan, alam ko na. Double A, si Ai. Iba. Hindi po si Ai. Ayan, ano to? May lahi. Ayan, parang may lahi ito, Miss Jackie. Medyo mistisahin. Ayan, pero bago tayo mag-overtime ng todo, your business is our business. Ayan, mula nga sa ating birthday boy, lakay, DMCI Holdings Incorporated bumaba ng 20% ang net income sa 2025. Teka muna, may nag-text din dito, sabi niya, lakay, ang ganda naman ng partner mong si Miss Jackie. Ayan. Thank you po. Dapat lang po. Kanina pa nagme-makeup ito. Tagal ng makeup niya. Ha? Pag hindi pa naman gumanda, ewan ko na lang. Ayan. Sige. Anong report ni birthday boy? Ngayon nga, ang DMCI Holdings Incorporated bumaba ng 20% ang net income nitong 2025. Detalye sa report ni birthday boy, Don Carlos. Don? Bumagsak ng 20% ang kabuuang net income ng DMCI Holding Inc. para sa taong 2025. Ibig sabihin, humina ang kontribusyon nito mula sa energy segment at sa cement business. Batay sa datos, 19 billion pesos ang kinita ng kumpanya noong 2024 pero 15.1 billion pesos lamang sa nakalipas na taon. Nananatiling on top ang Semirara Mining Power Corporation sa may pinakamalaking kita sa group of companies na sinda ng Maynilad Water Services at DMCI Homes. Sa ngayon, naglaan ng 24.6 billion pesos na kapital ang naturang kumpanya, mas mataas ng 11% para pondohan at paluguin pa ang cement operations. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 59 pesos at 80 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, birthday boy, Don Carlos Pobre. The road is long. Daming, ba't ba pag ganitong issue namin, ang daming nagre-react, daming nagtatanong, ha? Ayan, umuusok ang aming cellphone dito, ang aming text line. Dumadami ang mga comments sa YouTube at sa Facebook. Taga Bulacan ba yan? Katas ba ng flood control project yan? Ilang maleta daw. Ilang maleta ba yan? Ay, naku talaga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, naku talaga. Kaya pala. Yan. Kung magregalo, ganun-ganun na lang.
At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Operasyon Tulong susunod na. Miss Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras eksakto. Alas 10:08. DCL